latest news tayo ngayon guys. Eto na, yung mga prosecutor o private prosecutor sa impeachment case ni BP Inday ay eto na, inilabas na nila at pinangalanan na nila kung sino-sino ang mga to. At eto, magugulat kayo, wala silang bayad. Yung kanilang serbisyo ay walang bayad. Na sa ganon, ay ma-impeach lang ito si BP Inday. So ito, magugulat kayo sa bagong balita ngayon. Kasi alam naman natin yung mga abogado matataas ang bayad sa kanila. Pero ang totoo kaya na walang bayad ba talaga ang kanilang serbisyo? O sadyang baka malay mo, di ba? Kayo nang humusga dyan guys. No? Ito, panoodin natin yung latest news ngayon sa impeachment case ni BP Inday. Ito na, alamin natin kung sino-sino itong mga to. At ito, kasama dito, yung dating naging abogado yata to ni Atong Ang, no? Ito si, ano ba yun? Kapunan ba yun? So, ito, panoodin na lang natin ang video. Pinangalanan na ang mga tatayong private prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara. Live mula sa Batasang Pambansa nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, sino-sino ang mga ito? Yes, Jiggy, 10 na nga yung pinangalanan na private lawyers na tutulong dito sa House Prosecution Panel para nga po doon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At Jiggy, first batch pa lang yan. Ayon nga po kay Lead Prosecutor Jerby Luistro, pro bono o voluntaryo at libre ang serbisyo ng mga private lawyers na ito. Kasama nga po riyan si Attorney Lorna Kapunan na may halos 5 dekada ng karanasan sa litigation. Pati na rin yung mga galing sa Kapunan and Castillo Law Firm na sina Attorneys Sonia Margarita Castillo, Dina Melissa Lorenzo Singian, Lino Chris Kapunan at Bettina Zamora. Mula Yan, kita nyo? Ito yung naging abogado noon ni Atong Ang doon sa kaso niya Kasali siya dito. First batch pa lamang ito. So ibig sabihin baka may second batch tapos third batch pa to. Etong mga to, no? Ito yung unang batch ng abogadong tutulong no? Dito sa impeachment ni BP Inday na mapanagot siya at ma-convict si BP Inday. Etong mga to, walang bayad to. Eto, panoodin natin. naman doon sa PECA Barlo, tatayo ring private prosecutors sina Attorneys Marforth Fua, Erwin Matib, Justin Ann Lamarca at James Brian Ali. Pati na rin po si Attorney Virgil Ligutan mula naman sa Saligal Law. Para po kay Kapunan, payback time daw ito. Paglalaan nga nila ng kanilang oras at expertise para sa public accountability. At aminado si Kapunan na magiging mahirap yung mga susunod na araw, lalo na sa pagkakalat ng mga fake news, AI-generated content at yung iba pang klase ng paninira. Kaya nga nung matanong kung handa na ba silang maging target ng mga ito, narito po yung kanilang mga sagot. I eat media for breakfast, lunch, and dinner, so this is not new. I've worked with many of you, and some of my cases have been controversial, but the common denominator of all the cases I have handled is a moral certainty. It's a certainty that we are for the truth. We are for the rule of law. And so if that is the guide, if our conscience is personally speaking, I go to this impeachment trial with a clear conscience. Definitely we're scared. We're worried about what will come after this. But I guess given the seriousness of the job or the task ahead, nakakatakot pero hindi kami pwedeng maduwag. So itutuloy namin to. Natakot pa sila sa gagawin na yan, ha? Kung natatakot pa sila, bakit pa sila nag-abogado dyan, di ba? Mababash na naman tong mga to. Lalo na yung mga DDS supporter dyan. Itong mga private prosecutor na to, masasabihan na naman yan na baka nabigyan ng maleta. Kaya walang bayad yung kanilang serbisyo dyan. Take note, first batch pa lamang yan. Mukhang malaki-laki yata ang gagastusin dito kung totoong nakakatanggap ng mga maleta yung mga yan. Taong bayan ang mag-iisip dyan kung yan ang kanilang iisipin. Kasi ang gusto lang daw nila dito, makatulong dito sa
pag-impeach kay BP Inday, no, na mapanagot siya at makonvict at tuluyang hindi na makatakbo sa 2028 at hindi na siya makahawak ng mga posisyon, no? Ano kaya magiging reaction dito ng kampo ni BP Inday dito sa private prosecutor na to? Tingnan natin. Giging tungkulin nito mga private prosecutors. Jiggy, tutulong yung private prosecutor sa mga kongresista para nga palakasin lalo yung kaso tulad ng paghahanda ng mga ebidensya, testigo, pleadings at iba pa. Kumpiyansa nga yung House Prosecution Panel doon sa mga pinili nilang private prosecutors na tinawag pa nilang mga abogado de campanilla. Kailangan daw po kasi talaga nila yung karanasan ng mga abogadong ito lalo na sa litigation o pagsasakdal. Pakinggan po natin itong pahayag ni House Lead Prosecutor Jerby Luistro. We are confident about the private prosecutors who are helping us, no? Kasi kilala silang magagaling na abogado. Kung tawagin natin mga abogado de campanilla, and because of their presence and support that they are extending to us, indeed, talagang na-boost ang confidence ng 11 prosecutors. And not only that, not only the private prosecutors, we are confident as well because of the strong evidence that we have. Alam nyo ba, etong mga abogado na to, confident yan sila, no? Na masampahan ng kaso ito si BP Inday. Ang tingin ko dyan, yung gagamitin nila matibay na basehan dyan, ay etong banta ni BP Inday sa First Lady kay PBBM at dun sa iba pa, no? Kung matatandaan nyo, di ba, binantaan yan si PBBM at yung First Lady, asawa niya, si Risa Marcos, no? Na kung sakaling may masama nga o matumba ito si BP Inday, may magtutumba din kay PBBM at kay Risa Marcos at dun sa iba pa. Yan yung gagamitin siguro nilang basihan upang masampahan at makonvict ito si BP Inday. Kaya meron silang sinasabing magagakas na mga ebidensya. Baka yan na yun, isa na yan. No, sa tingin nyo, gagamitin kaya nila yan? Yang banta ni BP Inday. Siyempre, matik yan. Gagamitin yan, di ba? Posible yan gamitin. Hindi nila pwedeng hindi gamitin yan kasi isa yan sa mga matitibay na ebidensya nga na gagawin nilang basihan yan upang makonvict talaga yan si BP Inday at hindi na makatakbo, makahawak ng posisyon, no? So comment kayo guys sa video natin. Ano masasabi niyo dito sa mga abogadong walang bayad, no? At hindi daw sila maniningil o yung kanilang serbisyo ay walang bayad. So comment kayo sa video natin nang sa ganon malaman ko kung anong mga opinion ninyo tungkol dito sa issue na to at sa balita na to, no? So yun lang, salamat sa panonood.